Welcome to Donmar TV News Channel. Samantala, kinwestiyon naman ng legal counsel ng mga petitioners na nagpapakansela sa kandidatura ni dating Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpayag ng Commission on Election sa motion for extension ng kampo ni Marcos. Sa isang panayam, sinabi ni Attorney Chodor T. na maghahain sila ng motion to reconsider posible ngayong araw laban sa naging pasya ng poll body. Labis na ikinagulat-an niya nila ang pagpayag ng COMELEC na second division sa motion for extension na hiningi ng kampo ni Marcos. Hindi anya nila maintindihan kung mayroon nga bang ibinigay na exemption ang COMELEC para sa dating senador. Dapat anyang maipaliwanag din ng poll body kung bakit hindi nila sinunod ang kanilang sariling patakaran. Malinaw naman kasi anyang napaso na ang period na ibinigay ng poll body nang humingi ng karagdagan pang panahon ng kampo ni Marcos para makapagsumite ng kanilang sagot sa cancellation bid laban sa kandidatura nila sa pagkapangulo. Kahapon inilabas ng COMELEC ang isang dokumento na may petsang Nobyembre address kung saan nakasaad na mayroong justification sa hiling na extension ng kampo ni Marcos. Nakasaad din dito na ang petition to cancel sa Certificate of Candidacy ng dating senador ay pending determination pa lamang. Binibigyan din ng COMELEC ang kampo ni Marcos ng hanggang sa araw ng Lunes, November 22 para sagutin ang apela laban dito. Nasa 500 abogado raw yung nag-volunteer para tumulong dito kay Marcos. Bagamat hindi pa rin nila sinasabi yung laman ng kanilang petisyon bilang parte ng kanilang estratehiya. Pero nauna nilang binanggit na walang jurisdiksyon ang Commission on Election sa kaso. Lalo na't napagdesisyonan na ng Court of Appeals yung kanyang kaso ukol sa di pagpa-file ng income tax return. Mula 1982 hanggang 1985 noong siya'y vice-gobernador at gobernador pa ng Ilocos Norte. Hindi raw ito maaaring reviewin, amyendahan, baguhin o ipawalang bisa ng COMELEC. Sinasabi rin nilang hindi naman isang uri ng tinatawag na moral turpitude ang hindi pagsusumite ng ITR at hindi rin ito isang uri ng tax evasion. Kumpiyansa silang mababasura itong tinatawag nilang propaganda laban kay Marcos. Yes. Lahat ng petisyong ito basura. Lahat ng petisyong ito basura. Wala akong kaso. Walang kaso at ito ay ang purpose lamang ay pabagalin ang aming kampanya, guluhin ang isipan ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Subalit kami have remained focused, klaro sa amin ang gusto namin gawin. This is all about the future of the country, and the future of every Filipino. Tinawag din nilang mga communist frontliner yung mga naghain ng bagong petisyon noong Miyerkules. Kabilang sa kanila ay mga biktima ng martial law at human rights advocates. Itinuturing din ng kampo ni Marcos na hindi magtatagumpay yung ibang petisyon laban sa kanila at pinag-aaralan pa nila kung paano ito sasagutin. Sa ngayon ay may 3 petisyon na nakahain upang naglalayong makansela yung COC ni Marcos, samantalang yung isa naman ay para tuluyan siyang madisqualify. Alam niyo naman yung naging blind item ni Pangulong Duterte kahapon. Sabi niya, meron daw pong kandidato na nagko-cocaine. Ano? Yun ay sinasabi ko sa inyo. Actually, hindi lang sa administrasyon, pati na sa oposisyon. Ang binabanggit natin, pinakapangit sa lahat, na ang paraan ng kampanya magsisiraan. Ano? Magsisiraan. Bawa, magsasabi ka ng isang bagay na hindi mo naman mapapatunayan, siraan yung tawag doon. Maliban na lang kung meron kang pruweba. Di ba ang binabanggit natin, kung nakikinig kayo lagi sa akin, ang binabanggit natin, magpadalihan na lang yung mga kandidato. Ano ba ang kaya mong gawin para sa bansang ito? Hindi yung siraang walang patubangga. No? Yung banat ni Pangulong Duterte na yun, hindi naman na tayo, actually, hindi naman blind item ang dating sa akin nun . Kulang na lang, pangalanan niyang Bongbong Marcos yun . At naku, hindi ko lang nasabi sa inyo nung nakaraan . As early as
anong araw ba? Yung deadline ng filing ng substitution. Meron nang nagbanggit sa akin na isa sa mga babanggitin ni Pangulong Duterte ay yun tungkol dito sa dahil hindi nga type si BBM Ayan. Ito nga pong issue may kinalaman sa illegal drugs, lalo sa cocaine. Nang natanong po kanina si Attorney Vic Rodriguez, isa pong yung abogado po ito ni BBM, sabi niya, we don't feel alluded to dahil hindi naman kami yan. Saka ang respeto daw nila kay Pangulong Duterte ay hindi nawawala. Pero alam nyo naman, kahapon lamang nung binanggit niya ng Pangulong Duterte, may mga nagse-celebrate na. Alam niyo kung sino ang unang nagse-celebrate? Yung mga supporters ni VP Leni Robredo. Kasi nag-umpisa na ang supposedly ay magkakakampi na magsira-siraan sa isa't isa. Nako po, patay tayong ba? Well, hindi naman isa't isa, no? I stand corrected. Ang tumira lang naman dito, si Pangulong Duterte, ang pinatatamaan si BBM. Kaya sasabihin ko sa inyo, swerte si VP Leni Robredo dahil gumaan ang trabaho niya Ang tinatarget ni, di ba naalala nyo, ang isa sa mga reason ni VP Leni Robredo kaya sa tatakbo, para daw po mapigil ang pagbabalik sa Malacanang ng isang Marcos. Hindi nila maikakaila yan. Sinabi talaga ni VP Leni Robredo yan. Ngayon, pinagaanin nyo ang trabaho ni VP Leni Robredo. Bakit natin sinabi? Sa totoo lang, kung ako si VP Leni Robredo, medyo manunood na lang ako sa isang gilid. Hayaan kong magbabag yung Duterte, meaning si Pangulong Duterte and Senator Bongo on one side, and on the other side, itong BBM Sara Duterte. Yun ang sinasabi ko. Kumbaga, hayaan mo silang mag-self-destruct. Hindi natin alam kung ano magiging epekto nitong mga blind item na yan. At maaaring blind item na yan, bukas hindi na blind item yan. Pero isa lang ang masasabi natin, pinagaanin nyo ang buhay ni VP Leni Robredo. Ngayon po, puntahan nyo yung mga social media accounts, mga social media platforms ng mga supporters ni VP Leni Robredo. Alam nyo kung ano topic? Ito, yung blind item ni Pangulong Duterte. Nagse-celebrate sila. At ginagamit nila ngayon yun na launchpad ng banat, lalo na kay BBM. Alam nyo na, alam na this. Kung ganyan yung paraan, yung ganyan ng paraan ng kampanya natin, ewan ko, bubuti nga kaya ang bayan natin dito. Kanina nga iniisip ko kung ako sa kampo ni VP Leni Robredo, medyo itatago ko na muna si VP Leni Robredo nito, pagpapahingahin ko muna dun sa Nagat, pagbabakasyonin ko muna. Kung ako sa kanya, at manunood na lang ako sa banat ni Pangulong Duterte kay BBM. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Isa pa lang yan, ha? Isa pa lang na bagay yan. Well, unang-una, kung assuming, but of course, sinabi nga nung abogado nitong si BBM na they don't feel alluded to. Pero, halimbawa lang, kung sagutan ng maayos, kung gusto nilang sumagot. Pero tama rin siguro huwag sumagot. Pero, halimbawa,
Sasagot. Ang tanong, kailan nalaman ng Pangulo na may ganung bagay? O kung alam niya, ano ginawa niya bilang Pangulo ng bansa? Siya ang chief executive ng bansa. Siya ang pangunahing tagapagpatupad ng batas. May nilabag bang batas si BBM? Kung may nilabag siyang batas, ano ginawa ni Pangulong Duterte? O ganun lang yun. Kung pag-uusapan talaga yung merit nung blind item, ng blind item na yun, ano? Kunya kinakapitalize na yan ng mga anti-BBM. At katunayan, meron na nga sila ngayong campaign. Alam mo, Nides, kung ano ang campaign nila? Ang campaign nila ay lahat daw ng mga kandidato sa pagkapangulo ay magpa-drug test, pero hindi drug test na kwan lang, na blood test lang o kaya iihi ka lang. Hindi ganun. Ang gusto nila, ang drug test sa buhok. Sa buhok. Kasi sa buhok pala ng tao, kapag ka ikaw ay nag-chinet yung buhok ng tao, malalaman kung ikaw ay nagmamarihina, kung ikaw ng gaano katagal. Ano? Oo, kaya matindi yung... Kaya kita nyo, nagkaroon tuloy ng issue yung mga malilikotang isip. But of course, wala naman pong batas na nagre-require doon sa drug test. Kaya lang, yun nga ewan ko, bahala sila sa buhay nila. Malalaki na sila. But again, ulitin natin, ang Pangulong Rodrigo Duterte, malaki na. Alam na niya ginagawa niya. At kung happy siya sa ginagawa niya, wow. Hindi wow. Tapos sa party naman nila VP Leni Robredo, ako, yun ang suggestion ko sa inyo Ang suggestion ko sa inyo, wag masyadong sumali, pero manood lang, hayaan nyo magbanatan yung kalaban nyo. At sa bandang huli, sabi nyo nga si Mrs. Leni Robredo, ang last man standing, kahit siya isang babae. Ayan, yan ang pinag-uusapan natin. Huwag nang gano'n. Ikaw, huwag nang gano'n ang usapan. Halimbawa, pagka tinitira niyo si VP Leni Robredo sa lugaw, ewan ko anong issue nun. Kumbaga hindi siya magandang paksa ng usapan. Mag-usap na lang tungkol sa halimbawa, may binabanggit nung isang araw, pinapanood ko yung statement ni VP Leni Robredo kung ano gagawin niya para sa infrastructure. O meron siyang plano tungkol sa infrastructure. O tatanungin mo naman si Manny Pacquiao o si Bongo, kaya si BBM kung ano plano niya. Sabihin niya plano niya kung paano tayo makakaahon. Ganun sana ang kampanya natin. Hindi yung ito, lugaw, ito, mali yung sinabi. Natural, tayo-tao lang, nagkakamali minsan ang sasabihin. Pero kung babanatan mo yung isang tao dahil lang sa nadulas lang sa isang pagsasabi, di ba? Kaya dapat maging matalino tayo sa pagpili dito sa bagay, may bago pa naman Nides Hindi pa naman pukpukan talaga ang kampanyahan Ang totoo, hindi pa nga campaign period ngayon Pwede ka pa magbago ng ano mo. Oo. Ikaw ba, Christian? Magbabago ka pa ba? Magbabago kasi wala pa kasi, hindi ko pa pag-isipan sir. Wala naman kasi yung boto ko wala akong trip Ganon? Ano tingin mo? Teka muna. Hindi pa. Akala ko pa naman, Leni Robredo ka Teka, abot mo nga sa akin yung... Hindi pa ako boto kasi nagugulan ako sa kanila. Tinan mo na itong taon-taon to. Ano yung sinasabi mo, Christian? Kanina, Leni ka. Ano na ngayon? Hindi naman na sir. Ang gugulo nila. Ha? Ang gugulo nila. Magulo? Oo. Hindi naman ako boto. Next year na. Pag nakita
ma-election next year eh. Ikaw naman, oh. Wag mo sayangin yung boto mo. Yung boto mo, yung... Tinan mo na, oh. Sinasabi ko sa inyo. Ito pala si Christian, para palang kwento eh. Wala pa palang wala pa palang nabubuong decision. Ikaw ba, Nides? Final na ba yung sagot mo? Ano, Nides? Hindi, ikaw ba, si BBM ba, kahit may mga issue na ganyan? Ngayon, so ikaw, ang tingin mo, hindi ka na magbabago? Hindi ka na magbabago? Talagang BBM pala to si... Solid BBM pala, no? Ang bihirang pati so... Anyway, nako, may mga galit na rito kay Pangulong Duterte dito sa... salamat po pala sa nagbigay ng stars sa atin. Thank you po sa inyo. Eto, inedit kasi yung video, hindi naman si BBM ang tinutukoy. Mayaman, may negosyo na banana sa Davao, sabi ni PRRD. Naku po, kayo naman, malalaki na kayo, yung mga nanonood sa atin, makinig kayo mabuti dun sa mga napapanood nyo, ha? Okay? At klaro naman yung sinabi ng Pangulo. Okay, klaro naman yun, wag na tayong magpaka-ipokrito pa. Anyway, mayroon pang isang malaking balita ngayon, ha, na sinusubaybayan tayo, Nides, ha? Yung tropa pips ng Pangulong Duterte, si Pastor Apollo Kibuloy. Ano? Alam mo ba latest? Alam mo ba ang latest? Issue sa kanya ngayon, sir. Hindi yon, hindi politika. Si Pastor Kibuloy at yung mga opisyal ng religious organization nila sa Amerika, kinasuhan sa Amerika. Ang kinaso sa kanya, sex trafficking. Inireklamo po kasi sila, ayon po sa balita, inireklamo sila na parang ng abuso ng mga minor de edad na mga babae. At ito po yung aligasyon na pinupuwersa daw makipagtalik yung mga babae na minor de edad, 12 to 17 years old, ang babata, di umano, kay Pastor Kibuloy. Ito po ay laman ng indictment at inaresto na nga po ang ilang kasama ni Pastor Kibuloy dun sa Amerika. Ang tindi nun, ha? Nakakagulat yung balita na yun. At kapag ka daw hindi pumayag sa pakikipagtalik, ang sabi daw po, ang babala daw po ang babala daw po ay mapupunta sa impyerno. Pag hindi na, grabe ha, grabe po itong kaso na to. Ewan ko kung ano isasagot ng dito ni Pastor, no? Ni Pastor Kibuloy. Mabigat yung kaso at saka hindi ito walang kinalaman sa politika to dahil criminal case to. Alam mo ba kung sino-sino mga kandidatong presidente ngayon? Si BBM, ay, isa lang yata ang tinandaan mong kandidato, ha? si Lenny Robredo, si Isko Tanakwal, Isko, tapos si Nalimutan mo na. O, sige. Kung ngayon ang eleksyon, sino boboto mo? Hindi, ngayon na nga eleksyon. Bukas, sige, sarado na yung presidente bukas. Kung ngayon na eleksyon, sino boboto mo? Lenny. 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 Bakit? No. Para
Mas okay po eh. Mas okay po sa... Hindi, bakit mas okay tingin mo? Hindi ko masabi sir. Maliwanag mo naman yung napili mo. Oh. Ah. Para masulit naman tong nanonood sa'yo, 8,000. Oh. Ah. Bakit si Lenny ang napili mo kung ngayon na eleksyon? Oh? Lagi ko po kasi napapanood maganda yung pinapakita niya. Gaya ng ano yung mga pinapakita niya. Oh. Hindi ko alam sir. Naano ako dyan eh. Medyo, Kay Dinis na lang po. hindi, si Lenny ang boboto mo. Awa. Yun, may isang boto na. Maganda laban. Ito, si Nides. Sino ang boboto mo kung ngayon na eleksyon? Siyempre, hindi na pag-iisipan niya si BBM tayo. O bakit hindi mo naman bakit si BBM? Ibig sabihin, yung kung wala ng dalawang tanungan. Ito si Christian kasi tagal mag-isip eh. Bakit si Kwan? Maski pa naman panahon ng father niya, si Mapulacay Marcos. Oo. Since Ilocano rin kami. Oo. Nakita man namin yung mga ginawa niyang magaganda eh. Hanggang ina-appreciate naman namin. Oo. Simula pa sa mga mga lolo. Oo. Ganun. Apo. So yung angkan mo pala sino? Hindi yan ba sa pamilya mo ngayon? Ikaw, asawa mo. Ayan, Oo. BBM yan para. Ganun. Tingin mo magiging mas maayos ang buhay mo pagka si BBM ang kahit manawari, yun ang hinahangat natin. Pero siyempre, kung papipiliin ako between sa mga iba pang candidate, talagang wala akong makitang rason na bakit ko pa pahihirapan mag-isip yung sarili ko. Ito naman yung palagay kong pick na maging presidente sa atin. Siyempre, yun? Opinion ko na yun. Kung tutol man, bahala na sila. Talaga, yun naman ang gusto natin. Pare-pare yung may mga opinion tayo at kanya-kanya nirespeto natin. Hindi dahil lang sa marami silang nag-BBM ka na rin. Marami silang Oo nga, baka nga ganun. Hindi kaya mataas ang Mas pa nung vice presidential yung tinatakbo niya, talagang siya binoto mo. Ganun na. Talagang mataas ang... Mas nung nag-senador siya. Oo. National yun. Pero nung governor siya, siyempre, wala naman ako doon sa... Kung bumoto ka doon, kahit na wala ka doon, flying voter ka. Delikado yun. Sige. Thank you, partner. So, yung mga yung mga mahaba na buhok dyan, kung kayo ay makaleni, ay pwede rin kayong pumunta rito. Huwag nyo ito i-boycott. Huwag kayong mag-alala. Andito si Nides. Lalong pagbubutihan ni Nides ang paggupit sa iyo kung makaleni kayo. Dahil gano'n naman tayo para mabuhay lahat, di ba? O kung kayo na may yung ganun sana. Tapos, si Christian naman, kung kayo maka-BBM, gugupitan din kayo ni Christian ng maayos. Dahil pare-pareho naman tayong mga Pilipino. Sa mga customer, dapat katangkilikin natin lahat ng mga negosyo di ba? Kung meron din lang tayo pambayad di ba? Ganun talaga. Nga pala, doon sa mga nanonood sa atin, babanggitin ko lang po sa inyo, na yung nangyayari ngayon sa hanay ng mga taga-administrasyon, medyo kakaiba.